Hi everyone, ako nga pala si Paul at welcome sa aming vlog. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa, lalong-lalo na sa mga kabataan tulad natin, walang iba kundi ang social media. So alam naman nating lahat na sobrang sikat at importante ito sa halos lahat ng aspeto ng ating mga gawain, mula sa pag-aaral, trabaho hanggang sa pakikipagkaibigan. Pero alam niyo ba na marami pa palang mga interesting facts ang dapat nating malaman tungkol dito? Pero bago natin yan talakayin, ano nga ba muna ang social media? Ang social media ay isang platform kung saan ang mga tao ay nagkakakonekta, nagbabahagi ng ideya, gumagawa ng iba't ibang content at bumubuo ng komunidad online. Kasama dito ang mga site at application tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at marami pang iba. Pinapayagan tayo ng social media na manatiling konektado anuman ang layo natin sa isa't isa at madaling makapagbahagi ng mga sandali, balita o opinyon. Ngayon, magbabahagi ako ng mga ilang interesting na facts na maaaring ngayon nyo lang malalaman. Alam nyo ba na mahigit 4.5 bilyong tao ang gumagamit ng social media sa buong mundo? Yan ay higit sa kalahati ng populasyon ng mundo, kaya hindi nakapagtataka kung bakit napakalakas ng social media bilang kasangkapan para sa ating komunikasyon, negosyo at pagbabago sa lipunan. Ang karaniwang tao ay gumugugol ng 2.5 na oras sa social media bawat araw. Oo, totoo yan. Nag-i-scroll, nagla-like, nagko-comment at nagbabahagi tayo ng 2.5 oras araw-araw. Umaabot lamang yan ng mahigit 36 na araw bawat taon na puro social media lamang. Ikatlo, ang social media ay mayroong kaugnayan sa mental health. Ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto, maaari itong makaapekto sa mental health, positibo man ito o negatibo. Ang pananatiling konektado sa mga kaibigan at pamilya ay maaaring magdala ng kasiyahan, pero ang labis na paghahambing ay minsan nagdudulot ng anxiety or mental health problem. Oo naman, kamusta naman ang life? Okay lang, te. It's so nice to see you, te. Anong atake mo? Okay naman. Ito, sobrang busy lang sa work and few sides projects. Pero you know what, I really appreciate these video calls. Naisip ko nga, without social media, ang hirap siguro mag-catch up like this. Tama. Super grateful ako for social media talaga. Te, isipin mo, paano tayo mag-uusap ngayon, di ba? Tsaka, it make it so easy to stay connected with friends and family kahit saan. Naalala mo ba yung kapatid ko, yung nag-abroad? Social media lang naging bridge namin para makapag-usap and maging updated sa buhay-buhay ng isa't isa. Oo, kaya nga ang laking bagay nito, diba? I mean, kahit sa mga communities, ang saya, diba? Like, natatandaan ko nga, ano ba yun, yung pandemic, diba usong-uso dati yung mga online group na plantita. Ay, kahit hindi naman ako masyado mahilig sa mga halaman, talagang sabi ko, ano kaya meron sa tapos akala ko naman puro plans lang pero naging support group na rin pala siya. Like, nasi-share kami ng mga advices, struggles, even mental health tips. Kabog. Atake yung mga trippings mo, ah. Ako naman, I joined this group for women na involved sa tech. Like, nag-start siya sa mga webinars, mentoring, tapos naging movement na for empowering women sa industry. Sobrang inspiring nga kasi nakikita mo na nagtutulungan talaga tsaka gusto nila na umangat din yung mga kasama nila. Diba? I bet talaga, social media talaga makes easy to connect, di ba? Lalo sa ibang tao who shares the same interest. And it brings up together for greater cause. Like yung mga social movements na nag-start online, nakita natin ang power ng collective voice nila. Exactly. Pero hindi lang naman puro connection, di ba? Oh. Ang daming opportunities for learning online. I mean, natuto ako mag-code kahit papano sa YouTube. Like, free lang. And hanggang ngayon, sa online ako nag-i-improve. Like, nag-i-enroll na ako sa mga professional classes talaga. Same here pala. Actually, YouTube nga yung go-to for self-education. Like, may mga simple tutorial kahit like mga baking, gano'n. But I also use Instagram for following creators who share sweet tips and inspiring content. Ang daming insights na napupulot kahit short videos lang. Tapos, alam mo ba yung LinkedIn? Oo. Spiritual for professional networking, I landed 2 weeks by connecting with people sa platform na yun.
Grabe, LinkedIn is a game changer talaga. Minsan nga ginagamit ko sa pag-check ng mga potential life partners para at least, di ba, alam ko, professional sila. Uy, atake ko naman dun. TMI na yun. Uy, pero kidding aside, ang daming ang daming opportunities na dumarating pagka sinushow mo talaga yung skills mo. And ang dami pang stories ng mga tao na nag-shift ng grabe naman, ng careers dahil sa mga natutunan nilang learnings online. So, speaking of career shifts, ang daming businesses at creators na nagkaroon ng chance na mag-grow yung business nila dahil sa social media. Naalala ko, yung pinsan ko pala, nag-start siya ng online baking. Yung businesses, simple lang na mag-post sa social media, sa Facebook, Instagram, tapos ayun, nag-trending. Ngayon, full-time na business niya ngayon. Hala, kabog. Gusto ko nakikinig, gusto kong napapakinggan talaga yung mga stories na ganyan. Like, social media gives everyone, even small creators, artists, and entrepreneurs, a platform to shine, no? Na-amaze ako sa mga artists na nagpo-post ng daily artworks or live streams. Like, ang layo ng reach nila and it makes creativity accessible to everyone. Exactly. Kahit solo ka, you have to tools to build a brand, market your crafts, diba, and engage with global audience. Ang daming inspiring nga ng mga creators na ginawa nilang career yung passion project nila. Diba? Uy, parang ikaw, when you share your photography work online, it's a great way to showcase your talent and meet people who appreciate or need your skills. Uy, thank you, nakaka-motivate din yung interactions. Kahit simple feedback nga, diba? Nakaka-encourage. Plus, it's easy to collaborate with other creatives through social media kahit nasa ibang parte pa sila ng mundo. Oh, kabog ka dyan. Social media has so much potential when we use it mindfully and with purpose talaga. Sure, may downsides, pero the positives, connecting with people, learning, creating and growing, are what makes it powerful, no? Exactly, couldn't have it said better. By the way, ito pala, may tatanong nga pala ako sa'yo. Kasi curious kasi ako, ano bang bagong content creators or group ang sinusundan mo? I always love your recommendations. Ay. Perfect ka natin naman. Madami. I'll send you a list later after this call. Oh. Tapos update mo na rin ako kung may any upcoming photography projects ka ha. Deal, okay ha. Salamat ha. Let's Go. check naman soon. Talagang huwag na kahit hindi na dito. Dapat personal na. Atake mo nga usapan natin, manonood tayo ng movie. Anong nangyari? Naging chismis? At least may natutunan tayo sa isa't isa, 'di ba? Insights. Perfect. Ang social media ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Maraming tao ang nalululong dito, ngunit hindi nila alam ang mga posibleng negatibong epekto nito. Una na dito ang cyberbullying. Ano nga ba ang cyberbullying? Ito ay pambubuli o pang-aalipusta sa online platforms na maaaring magtaglay ng panlalait, pag-post sa mga hindi magandang larawan o pagkakalat ng chismis. Ito ay nagdudulot ng malalim na emotional distress sa biktima, pagtaas ng mga kaso ng suicide at self-harm sa mga kabataan, at pagkakaroon ng takot at pag-aalala sa social media. Sunod naman ay ang pagka-addict sa social media na nagiging hadlang sa mga estudyante dahil madaling madistract at makalimutan ang mga takdang aralin at proyekto na nagdudulot ng mababang academic performance. Mahalaga na maging responsable sa paggamit ng social media at lumikha ng balanse sa pagitan ng online na buhay at mga akademikong responsibilidad upang maiwasan ang negatibong epekto nito. Nandito na ang inyong online buddies para bigyan kayo ng mga tips para iwas scam. Minsan kasi, di natin agad napapansin na scam na pala ang sinasalihan. Kaya super useful itong tips na to. Unang tip, mag-ingat sa fake accounts at giveaway. Lalo na ngayon, sobrang dami nila online. Tulad nito, nakita ko sa Facebook. Halos naniwala ako kasi ang gaganda ng mga premyo. Kapag legit, may verified icon at huwag mag-click ng kahina-hinalang links. Basta masyadong maganda para maging totoo, mag-ingat. Ang daming balitang kumakalat na hindi natin sure kung totoo o hindi. Kaya kailangan natin i-fact check. Kaya bago mag-share o maniwala, i-check gamit ang tools tulad ng Snopes o PolitiFact. Madali lang naman, di ba? Safe na tayo at di tayo nakakakalat ng fake news.
Last tip, privacy settings, iset up natin kung sino lang ang pwedeng makakita ng mga posts natin. Tulad nito, pwede mong piliin kung sino lang ang makakakita sa Instagram at Facebook posts mo. Protect your info para hindi ka madaling ma-scam. So ayan guys, sana may natutunan kayo sa mga tips na to. Stay safe online mga kabady. I-share nyo to para makatulong din sa iba. Ngayong alam na natin kung paano protektahan ang ating sarili mula sa mga panganib sa social media, pag-usapan natin kung paano natin ito gagawing mas magandang espasyo para sa lahat. Higit pa sa pagtingin sa ating sarili, matutulungan talaga natin ang iba na mag-navigate sa digital na mundo ng ligtas at responsable. Isa sa mga pinakamahusay na bagay na maaari nating gawin ay turuan ng iba sa kahalagaan ng paggamit ng social media ng responsable. Ang digital literacy ay hindi lamang para sa mga nasa hustong gulang. Ito ay kinakailangan para sa lahat, lalo na sa mga nakababatang henerasyon. Maaari kami magbigay ng direktang payo kung paano mag-set up ng mga settings sa privacy, kilalanin ang mga peking balita, at maiwasan ng mga online na panloloko. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga pag-uusap na ito, hindi lang namin pinoprotektahan ang aming sarili, ngunit nag-aambag din kami sa isang mas matalinong at mas ligtas na online na komunidad para sa lahat. Isa sa mga paraan para makatulong ay ang pagbabahagi ng mga payo sa mga kaibigan at pamilya, at simulan ang mga usapan tungkol sa tamang paggamit ng social media. Isa din ang paghikayat ng healthy habits kagaya ng regular ng pag-post mula sa social media, pagsunod sa mga account na nagbibigay ng positibong pakiramdam, at pag-verify ng impormasyong bago ito ibahagi. Sa pamamagitan ng mga ito, maaari din magpakita ng suporta sa pamamagitan ng pagiging mabuting kaibigan para sa mga nakakaranas ng cyberbullying o online pressure. Mag-share ng mga makabuluhang nilalaman tulad ng mga tips para sa kalusugan, mga makatarungang issue o mga proyekto na tumutulong sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga mensahe ng pagmamahal, paggalang at tulungan sa isa't isa, maaari tayong magbigay ng inspirasyon sa iba na mag-focus sa positibong pagbabago. Huwag kalimutan na ang social media ay may kapangyarihan upang baguhin ang mundo, kaya gamitin ito bilang isang plataporma para magbigay edukasyon at magtulungan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang mag-ambag sa pagpapabuti ng online na komunidad, at sa paggawa ng mga positibong hakbang, matutulungan natin ang iba na maging mas mabuting digital citizens. Ang pagiging isang huwaran sa social media ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang impluwensya. Ito ay tungkol sa paggamit ng aming mga boses at platform para sa kabutihan. Ito man ay pagpapataas ng kamalayan para sa isang layunin, pagtulong sa mga kaibigan, o simpleng pagbabahagi ng mga magagandang vibes. Kapag pinili namin maging maalalahanin at maalalahanin online, hinihikayat namin ang iba na gawin din iyon. Tandaan na kahit ang mga simpleng gawa ng kabaitan tulad ng pagbabahagi ng kapakipakinabang na nilalaman o pagpapadala ng mga nagpapatibay na komento ay maaaring magkaroon ng positibong epekto. Sa pamamagitan ng social media na naaabot namin sa buong araw, madaling mahuli sa patuloy na pag-scroll, kaya naman napakahalaga ng pagpapanatili ng magandang balanse. Magtakda ng pang-araw-araw na limitasyon sa oras para sa mga apps o kahit na ilagay ang iyong telepono sa mode na Do Not Disturb kapag kailangan mo na ng pahinga. Nagbibigay daan ito sa iyo na tumuon sa mga tunay na koneksyon sa mundo habang pinangangalagaan din ang iyong kalusugang pangkaisipan. Ang sobrang paggamit ng social media ay maaaring magdulot ng stress, anxiety at makapagpababa ng ating self-esteem. Kaya't mahalaga na magtakda tayo ng mga oras kung kailan tayo magpapahinga mula dito. Bigyang prioridad ang mga sandali na makakatulong mag-recharge tulad ng pag-google ng oras sa pamilya, pagsalin sa mga hobby o simpleng pagpapahinga lang. Sa pamamagitan ng paghanap ng balanse, masisiyahan tayo sa mga magagandang aspeto ng social media habang inaalagaan ang ating pisikal at mental na kalusugan sa tunay na buhay. Sa kabila ng malawak na benepisyo ng social media mula sa pagbibigay ng kaalaman, pagpalaganap ng mga advokasya hanggang sa pagpanatili ng koneksyon ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi maitatanggi na mayroon din itong kaakibat na panganib. Maaaring maapektuhan ang ating kalusugan at seguridad kung hindi tayo magiging maingat sa paggamit nito.
Kahit sa pagtatapos, tandaan natin na ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan. Ngunit bilang mga responsableng gumagamit, nasa ating mga kamay ang pag-iingat at pag-aalaga sa ating sariling kaligtasan at mental na kalusugan. Gamitin natin ito sa tama, sa paraang nakakatulong sa atin at sa ating komunidad upang makinabang tayo sa mga positibong dulot nito nang hindi maapektuhan ang ating personal na kapakanan. Yun lamang. Salamat!